So ito guys, sisave dito sa ating biniling power station last month. Bibigyan ko dito ng unang-unang review. So yung unboxing nito, hindi ko dito napakita gawa nung tinest ko na siya dito ng ilang buwan. Ito yung ating naka-plug in sa ating power station. Isang bobin na 5,000 mAh power bank. So naka-power delivery siya dito ng 8 volts. So ito guys, may siya ditong kulay green. Yan ibig sabihin, fast charging siya. Tapos isang orange flashlight. So yun, naka-charge siya. Tapos ang ating naka-plug in pa guys ay ito, NSS na clip fan, DC fan na 15 watts. So buksan ko na rin tong isang USB fan. Ayan. So bali lahat ng ating naka-power dyan o binubuksan o naka-charge. So dito po siya nanggagaling lahat ng nakasaksak dyan. So kung gusto niyo dito unlimited maghapon or kung gusto niyo dito pag kinabukasan ng umaga or maliwanag mag-charge siya, so ganito po yung gawin nyo. Bumili po kayo dito ng PWM na 30 ampere na halagang 300 plus sa POMR shop, yung mga pang MPPT ha. So bili kayo ng ganyan kulay puti. So legit to guys na 30 amp, kompleto yung MOSFET nya, 5 MOSFET. Bili kayo ng meter. Itong switch nito para sa ilaw, itong bobin na to para sa pang charge ng phone extra. Ito ay apat, puno na, extra din. Ito rin guys, nagkabit din ako dito ng pang charge na may voltmeter. Extra lang yan kung sakaling may mga bisita, so hindi tayo dito problema. Ibig sabihin, hindi natin kailangan dito gumamit masyado ng AC. Ito yung ating AC, may extension na 3 piraso. So para mas tipid, ganito yung ginagawa ko sa pag-charge lang ng mga devices. Ito yung ginagamit kong pang-charge. So 24 watts, 3.1 or 3.0 ampere yung kanyang nilalabas. So legit po to guys na fast charging siya guys. Ito, may power delivery siya dito na nakalagay. Ayun. Itong bobin na ginagamit ko, maganda kasi ito kasi hand carry siya, tapos fast charging na rin. Input at saka output na yung kanyang type C. Ayan. Pwede ka dyan mag-charge, pwede ka rin mag-charge ng devices. So dual purpose na siya. Tapos ang kagandang dito guys, kapag matutulog ka na, malulobot ka na, ay automatic na magka-cut off yung ating power station gawa nung meron siya ditong solar charge controller. So pag full charge na yung battery nito or lumampas siya dito sa 13 point something or nasa 14 point volts, so namamatay din tong power station. Pang-protect niyan para hindi siya dito ma-overcharge. So ganoon din dito, nakaset siya sa 13.5, 14.4 yung full charge. Yan yung kanyang 13.0. Ayan, 11.5 yung cut off. So medyo mababa pero sagad na yan. 24 hours yung kanyang timer, so naka manual siya. Tapos yung ating type ay B1, solid acid siya. So yung battery pala nito dati ay binuksan ko na nung kararating. So lead acid. Yung lead acid kasi guys, nasa likod na siya, nasa isa kong setup sa likod. Ang pinalit ko dito is yung gel type ng pang e-bike. So same lang naman sila na expect, kaya walang problema. So ang purpose ko lang naman ito, kaya ako gumamit ng solar charge controller, kasi nga yung kaya nakalagay dito na maximum input o PV input ay nasa 30 watts lamang. 50 watts yung gamit ko or nasa 60 watts siya, mapatak siya dito na nasa 60 watts. So nag-humming to or may narinig akong humming. So baka kasi masira pagka na-over to, kaya ginagamit ako dito ng solar charge controller. Itong control na battery, nakakunik lang yan sa extension nito sa likod. So gumamit lang ako dyan dito ng ring terminal para hindi siya nakapalupot. So nabibili Shopee ng isang box na may 30 ampere, 40, 50, etc. So pag gusto ko dito mag-plug in, hindi lang isang device yung pwede ko yung saksak dito, kundi tatlong AC device na papagaling ko, except sa washing, except sa mga heavy load rice cooker, except sa mga pang electric fan o pang ilaw, pwede ito pang charge. So pero pa dito available na dalawa, tatlo, apat, 5, 6. So 6, 7, 8, 9, 10, 12. Pwede mo i-charge dito ng sabay-sabay gamit yung ating mga DC port o yung ating nilagay ng mga pang charge devices. Ito 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts. Ayun o.
Tapos pwede ka pa dito. Pero pag gusto mo matipid, ito yung gamitin mo. DC, 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 DC. So, mas matipid yan at less kaya sa battery siya. Ito yung ating battery, 13.4. Pero pag dyan sa kanya ay 13.6. Ayan. Okay naman siya guys na paggamit ko na ilang watt, okay naman siya. Bira naman siya ditong ma-drain or hindi ko talaga ginagawa dito na di-drain para masira yung battery niya. Ayan. Tumagal siya sa akin ng ilang buwan. So, itong sabi ko sa kanya sa paggamit ko, okay naman siya guys. Yun nga lang, hindi siya pwedeng dito dalhin kasi nga nakabili din siya dito sa ating bahay. So, nagkabit na ako dyan ng additional blower na may extra 50 watts na NSS na solar panel para ito ay blower dyan. Para yung init na ilabas niya. Ito rin, dagdag din na blower. So, ito yung ginagamit ko na unlimited power sa maghapon ba sa tirik yung araw, sa gabi, syempre limited pa rin kasi nga malit lang ating battery. Ito pa yung isang power station, ayan na. So, okay naman siya, matagal malobat, matagal din siyang i-charge. Ito ay sakto lang guys. So, isa lang kasi yung malaking 50 watts na panel, yung isa ko setup na 35 watts na sa likod. So, hindi ko na binibidyohan yung kasi nga yun nga, lagi naman ginagamit yung pang ilaw sa umaga at sa gabi, etc. Ito lang share ko lang, medyo magulo lang pero yung kanyang wiring stand ay mahigpit. So, small setup na power station na unlimited charge sa umaga at saka medyo sa gabi. Kaya ako sabi medyo sa gabi kasi nga wala nang init ang araw eh. So, yun po yung masasabi ko sa list review. Hindi siya tinis. Pero gumagana naman yan guys eh. Kaya yun. So, sa paggamit ko ng ilang buwan, minsan di pa ako nasira dito ng fuse niya or di pa ako nasibakan ng inverter. So, yan gumagana. So, kasi yung iba dito guys ay nasisiraan yung kanilang inverter gawa nung ito yung nakalagay sa kanya 150 watts. So, sinasagal nila ng 150 watts. Hindi kaya ginagamitan nila dito ng mga heavy loads. So, hindi nila alam na sumobra na pala, sinaksak nila. Ayun, nasunog. Sunog yung MOSFET o kaya yung kanyang fuse putok. So, hindi naman siya to branded, pero ito yung binili ko ay pang lang eh, para pang tipid-tipid na ba? Pang araw-araw na kagustuhan na ma-charge yung mga devices na gusto natin. Hindi natin pa-plug in sa ating 220. Yung ating extension, sa likod lang, napakalapit lang. So, mas pinili ko bumili ito kaysa i-charge niya sa outlet. Tipid ba?